Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa kalawakan, ang anghel ay mayawitan, nagpupuri sa sanggol ng bagong silang. Halina tayo sa sabsaban, kay Jesus inihandog, pusat kalooban, ating purihin, pasalamatan, ang handog ng Amang makapangyarihan. Dakilang pag-ibig, ang haring sumilang, hatid ay balita ng kapayapaan. Ang hari sa atin, iwan ang pagmamahalan, magsisiling liwanag sa ating buhay. Halina tayo at magalay sa ating sarili, sa nangangailangan. Si Jesucristo'y ating tularan, tinubos niya lubos ang sangkatauhan. Tinubos niya lubos ang sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nakakaitipon tayo bilang pamilya ng Diyos. Nakakatipon tayo upang turuan tayong maging mabuting pamilya ng Diyos pamamagitan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria at Jose. Sila ay bukas sa tinig ng Diyos, sila ay mapandama sa presensya ng Diyos, at sila ay gising upang tumugon sa kalooban ng Diyos. At ang ating mga pamilya ay maging masigla, gising at malakas para makiisa sa plano ng Diyos na dito pa man sa lupa ang kanyang handog na kaligtasan ay ating maranasan. At yan ang misyon ng pamilya na sa simula pa lamang ng pagsilang sa loob ng pamilya, nakikilala na ang Diyos, nakikinig sa Diyos, at kaibigan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan, hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Tanggapin mo
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami nawa ay magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Itinuturo sa ating isirak na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang, at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya ay matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga.
bagong tanim na olibo. Sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon pagpapala, nawa ng Diyos ay tanggapin at magkita habang buhay, pangudlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan.
Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ng homilya. Ganyan pala. Oh, si Renato, naririyan. Oh, okay. Kaya makikita natin, no, ang paghahanda sa kapistahan ni Maria ay pagtingin din natin saan ba siya kasali. Ang kapistahang ito ay nagpapahayag na siya ay kabahagi ng isang mag-anak. Si Maria ay apektado sa lahat ng nangyayari sa loob ng kaniyang pamilya. Kasama si Jose, kasama si Jesus. Kaya nga ang patron natin ay nagdadalamhating birhen. Apektado siya sa buhay na nangyayari sa buhay ni Jesus. Apektado siya sapagkat may narinig siyang balita ng anghel. Di ba narinig natin yan noong simbang gabi? Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ipanganganak mo ay tatawaging Jesus. Ang kahulugan ng pangalan ay? Ayan na. Anong kahulugan ng pangalang Jesus? Hindi Emmanuel. Nagliligtas ang Diyos. Huwag niyang kalilimutan yun. No? Kaya, bukas ang Ebanghelyo, ay maririnig natin na sinabihan siya ni Simeon, no, ng anak mo ay magiging isang tanda para sa Israel. No? At ang puso mo ay para na rin tatarakan ng balaraw. No? Tinitingnan ko yung base ng retablo nyo. Ayun, no, merong puso na may 7 balaraw. Kaya sa buong paglalakbay ni Maria ng pananampalataya, kaisa si Jesus at si Jose, ay naroon ang kaniyang aktibong pakikilahok, aktibong pakikisangkot, matatag at masiglang pagsang-ayon sa plano ng Diyos para hindi sa Kanya, para kay Jesus. Patkat ang gampanin ni Maria kasama si Jose ay maging isang kapaligiran kung saan mamumulat si Jesus ng isang pamilya. Alam po natin na mahirap talakayin ngayon pag ang usapin ay tungkol sa pamilya. Marami tayong huhukaying mga isyu tungkol sa pamilya. Ngunit hindi yan ang ating pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan natin pansin, ano ang ibinibigay na aral sa atin ng ating pagtitipong ito na maggamit natin upang ito'y maging ating tataglaying kakayanan na sa kabila ng hamon ng buhay pamilya ngayon ay meron tayong pagkukuhanan ng kaalaman, ng lakas, ng katotohanan, ng liwanag. At yan ay ang aral ni Jesus, ang aral ng Ebanghelyo. Kaya kung atin pong titingnan ang kalagayan ng ating pamilya ngayon, mas marami tayong masasabing maganda o pangit. Pangit. At ito ang nakalulungkot sa ating panahong ito ngayon. Ngunit sabi ko nga, huwag yung pangit ang pag-usapan natin. Ang bigyan natin ng pansin, ano yung positibo
na makuhugot natin sa ating pagdiriwang ngayon ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose upang tayo, mga kabilang sa pamilya, kabilang sa mag-anak, mapamulat muli at mapasigla muli. Baka pwede pang may mabawi, baka pwede pang may mabago, baka pwede pang maiwasto, baka pwede pang maibalik sa kabila ng sugat-sugatan nating pagkatao, sanhi ng ating sugatin din at may sakit na mga pamilya. Malaking usapin ang pamilya ngayon at pagkat ito'y sinasagupa ng iba't ibang kaisipang dayuhan sa ating pananampalataya. Kaya napakinggan nga natin ang tugon natin sa Salmo, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magandang paalaala, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang matakot sa Panginoon na hindi dahil siya ay parang pulis o mapagparusa o malupit, tayo natatakot sapagkat iginagalang natin siya at ang paggalang natin sa Kanya ay tayo ay nagbabantay sa ating mga sarili na hindi tayo lumihis at sumalungat sa Kanyang aral. Patkat ang Kanyang aral ay nagliligtas. Nagliligtas. At ang talikuran natin ng Kanyang aral ay tayo ay maligaw, magdusa, at dito sa lupa paman, ang pagkatao natin ay patay. Ngunit naparito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ano una nating makukuhang aral ng ating kapistahan ngayon ng banal na mag-anak? Bunsod na rin ang ating ebanghelyo at mga nauna nating pagbasa. Una, ang pagbabalik o pagtataguyod o pagpapasigla at paglilinang ng ating kulturang Katoliko sa ating mga pamilya. Ano ba yung kulturang Katolikong yan? Siyempre, ito nagagaling sa ating pagsasabuhay ng relihiyon. Mahalaga ang relihiyon, pagkat ito ang nagbibigay sa atin ng puwang upang makilala natin ang ating Diyos, ano ang Kaniyang aral, at paano tayo mamumuhay ayon sa Kaniyang aral, at kaisa tayo ng Diyos sa Kaniyang plano para sa ating buhay at sa ating sambayanan. Kultura, sapagkat ito ay paraan ng buhay. Kakaiba tayo sa ibang pananampalataya hindi Kristiyano. Ngunit makikita natin ang kulturang Katoliko na ating namulatan. Galing po ako sa Santo Niño. 8 taon po ako ron. At doon, nakita ko nga ang kultura ng pagiging Katoliko. Pero hindi sabihin ang babait na nila. At kung may kultura rin kayo dito, hindi rin ibig sabihin ang babait ninyo. Mababait na ba kayo? Hindi natin pag-uusapan yon. No? Ang mahalaga, yung ating kultura ay kaparaanan upang hindi tayo mahiwalay sa ating pananampalataya na may katapat na estilo ng pamumuhay. At kung ating pinakinggan yung ating ikalawang pagbasa, galing sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, binabanggit doon ng kultura ng relihiyon, kultura ng pananampalataya. Kahit maliit ang simbahan nyo, nakakatuwa, kayo ay nagsisimba. Di po ba? May tao sa labas, narito sa loob, mayroon pa sa choir, may sa gilid pa, dito pa. Nagsisimba. Kultura ng pananampalataya. Sangkot sa buhay liturhiya ng parokya. Sangkot kayo sa mga organisasyon. Sangkot kayo sa mga gawain sa buong taon ng parokya sa pagdiriwang natin ng misteryo ni Kristo. Nagdadasal. At ang kulturang
sana ay napapanatili, no? Ang tahanan ay tahanan ng unang pagkilala sa Diyos sa pananalangin at pakikinig sa Diyos. The home or the family as the first school of prayer and learning the mind and love, experiencing the love of God. Kultura. No? Kaya may kakaibang kultura tayo rito sa Tondo, kakaiba sa kultura ng ngayon ako'y naroon sa Ermita, magkaiba. No? Kaya mayroong expression din sila ng pananampalataya, may expression din kayo ng pananampalatayang Katoliko dito, at ito ang nagbibigay ng inyong pagkakabuklod. Kasi may pinanggagalingan kayong common way of living the faith. Dahil may simbahang nagiging tagpuan ng bumubuo ng sambayanan para lumapit, kumausap, at pakinggan ang Diyos. Kaya makikita natin ang kultura na sinasabi ng ating nagkalawang pagbasa ay mahalaga na pagsasanay. Sinasanay ang kabahagi ng pamilya sa pagiging mapandama sa Diyos, sensitive to the presence of God. Kung pinakinggan natin ang ating ebanghelyo, sinasabi dito, taon-taon, saan nagpupunta sina Maria, Jose at Jesus? Sa Divisoria. Nakipagsiksikan sa Divisoria. Taon-taon, saan sila nagpupunta? Sa Jerusalem. Aba, hindi biro ang magpunta ng Jerusalem kung ikaw ay nasa malayong lugar, wala namang transportasyon, lakad. Pero taon-taon nandun sila. Pagkat yan ay ang utos. Ang kultura ng Hudyo ay nakababad sa kanilang pagtupad sa utos ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sa mga Hudyo, ang lahat ng batas ay nanggagaling sa ibinunyag sa kanila ng Diyos. Revelation. Mula pa kay Abraham at sa mga turo ni Moses, ang lahat ng kanilang buhay ay nakabatay doon. Social, economic, cultural, family, lahat yan ay nakababad sa utos ng Diyos. Kaya ang kultura natin din nawa ay nakababad sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Salmo, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang kultura ng pagbabad sa Diyos na doon sa pamilya unang maranasan sa iba't ibang gawain sa loob muna ng tahanan. Nagdarasal, sila ay nagbubuklod sa pagkikinig ng salita ng Diyos, o ang kanilang paggawa ng kabutihan sa isa't isa, ang pagmamalasakit sa isa't isa, kaya ang pamilya ay tahanan ng paglilingkod, school of charity, the school of justice, the school of compassion, school of mercy. Doon lahat nararanasan. Kulturang Kristiyano ang nagpapatawad, magpapahalaga, kumakalinga, kumukupkop. Napakinggan natin yan sa ating unang pagbasa, nagpapahalaga sa buhay. Kaya nga, positibo lahat ng ating talakayin sa kabila ng napakabaliktad namang nangyayari sa ating panahon. Baka pwede pa nating hilutin ng pamilya at tinahingiling natin biyaya sa atin ng 9 na araw na itong paghahanda rin sa kapistahan na mahal na Birhen na kanilang itinaguyod si Jesus sa kultura na nakababad sa Diyos. Kaya nga, ating makikita na kahit hindi ganong kaliwanag kay Maria at Jose ang kanilang ginagampanan sa piling ni Jesus. Imagine, Virgin Mother. Si Jose, foster father. At ang inaaligaan nila, Divine Son of God. Mahirap yung pagdugtong-dugtungin. Ngunit na pagdudugtong nila sapagkat sila ay namulat sa pagiging masunurin, mapagpakumbaba, tapat
sa kanilang buhay kaugnayan sa Diyos. Kultura. At yan nawa ang wag nating isuko sa ibang kultura ng panahong ito nga yung malayo sa Diyos. Kaya yan ang ating unang damputing aral. Pangalawa, ang kalooban ay maging tahanan ng Diyos. Sabi nga, ang bahay ay tahanan ng pamilyang kasali ang Diyos. Ngunit ang pinakatahanan ng Diyos ay ang ating puso. Ang tahanan ng Diyos sa pamilya ay ang puso ng bawat bumubuo nito. Kaya kung ang kalooban at puso natin ay tahanan ng Diyos, as we welcome Him into our family, we welcome Him into our life, at ano ang kaniyang gagawin sa ating pagtanggap sa Kanya, siya ang maging tagapag-akay, siya ang maging guro, siya ang maging tagapagliwanag ng lahat ng sasagupain ng buhay sa araw-araw na ito'y haharapin. Ngunit kasama ang Diyos. Yang sabi nyo kanina, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya nawa ang kalooban ay maging tahanan ng Diyos. Maging kabahagi ng buhay ang Diyos ng bawat kasapi sa pamilya. At kung ang bawat isa ay nasa pagtanggap sa Diyos, ang tahanan ay hospitable sa Diyos. Sabi nga sa isang tula, the beauty of the home is hospitality. The crown of the home is godliness. Godliness. Ang crown of the home or the family is godliness. Kaya kung ang puso ay ang tahanan ng Diyos at mapandama ang pinananahanan ng Diyos sa Kanya, siya ay kikilos ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano yun? Ang bawat gawa ay may tatak ng pag-ibig. It will help always that mark of love. At every love observes justice, observes capacity, has the capacity to be merciful, compassionate, forgiving, and walks in the way of peace. Lumalakad sa daan ng kapayapaan. Kaya pangatlo, kamalayan. Ibig sabihin, aware tayo sino ang kasama natin sa ating pamilya. Ang Diyos ay maging bahagi ng pamilya. Huwag nating paupuin ng Diyos sa isang sulok at patahimikin. Hindi na siya makapagsalita, hindi na siya maririnig. Tayo na lang ang nagsasalita, tayo na lang ang nagiging bida sa loob ng tahanan. Hindi ang pamilya ay magkaroon ng kamalayan. Naroroon ang Diyos. Katulad ni Maria, Jose at Jesus, may malay sila. Ano dapat nilang gawin bilang pamilya? Ano sagot ni Jesus? Bakit niyo ko hinahanap? Di po ba ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Kung tayo din naman ang hahanapin ng Diyos, saan tayo matatagpuan? Baka matagpuan tayo sa kayabangan, sa pagmamalaki, sa pagmamarunong, sa pagmamalabis, sa pagsasamantala, sa kasinungalingan ng ating buhay. Doon ba tayo matatagpuan ng Diyos? Nawa kung tayo hahanapin ng Diyos, matagpuan tayo sa Kanyang puso. That the Lord may easily find us in His heart because we have found the heart as of God as the best home for us. Amen? Kaya maganda natin itong pagnilayan in a positive way. Pagkat ito ang mag-angat sa atin ng ating loob, mag-angat sa atin ng ating kamalayan, at magpasigla ng ating sasabuhay ng ating kaugnayan sa Diyos. Na sa araw na ito ng kapistahan ni Jesus, Maria at Jose ang banal na mag-anak, ito din ang maging batayan natin muli sa pagbangon ng bawat pamilya at maging matatag ang pamilya para sa Diyos. Kaya mga kapatid,
sa ating paghahanda sa kapistahan ni Maria ay makita din natin patuloy kasama ninyo siya na sangkot, apektado sa nangyayari sa ating buhay ngayon sa Pilipinas at sa ating lugar na ito. At may isang ina tayo na inspirasyon natin mula sa pagbabalita ng anghel hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus, naroroon si Maria. Hindi niya iniwanan ang kaniyang sinang-ayunang bokasyon sa Diyos. At yan ay ipadama kay Jesus kasama si Jose ang pagmamahal ng tao. At doon natuto si Jesus ano ang pagmamahal, paglilingkod, at pag-ibig. At nawa, tulungan tayong lahat ni Maria, ang ina nating lahat. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok, sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos na ating Ama, sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Dumulog tayo, taglay ang ating pagtitiwala, habang itutugon natin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, pare, diakono, relihiyoso at relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naaapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga, at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin mo at palakasin kaming iyong bayan, upang katulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas. Sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kay isa mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan na mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon ay naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga buong napupuno ang langit at lupa na pangangailangan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon ang magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kordero.
Tangin tayo. Ama naming lumikha, alam namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa pagiging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami nawa ay makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang Eucharistia, humayo kayong taglayang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan, bilang isang tunay, nang isa na'y huwag mababayaan. O ilan ang aming buhay, kami inalayin mo, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, magtanong pa sa Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhat kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,